Yo, what's up, happy people? Ludoy T on the moves. For today's videos mga guys, ay ito po yung 10 taong pangako ni Yorme Isko na ginawa lang po niyang 3 taon. Sabi, so amazing talaga mga quiz mga guys. No? At talagang bihira lang po mga mayor na nakakagawa po ng ganito sa kanilang mga bayan mga quiz mga guys. So, para maintindihan po natin, so without further ado, let's begin. Nako, matyaga. Matyaga po ito sapagkat noong nakiusap ako sa kanya, sabi ko, attorney, tulungan mo nga akong ayusin ang pagpapatakbo ng sistema ng internal affairs ng Maynila para tumino ang mga presyo, bilihin, gastusin, tapos yung aking pangarap na mamahagi ng lupa sa Maynila at makapagpatayo dahil kokopyahin ko talaga si Lee Kuan Yew kasi yun ang idol ko, no? Mabuti naman bagamat hindi siya taga Maynila, ang layo ng binabiyahe nito araw-araw. Siya rin ay matyagang kumakausap sa mga aplikante sa buong Maynila ng ating mga pabahay, horizontally and vertically, no? Horizontal in-city housing and vertical in-city housing. Ang ating minamahal, Attorney Maria Cristina Fernandez. Kay Engineer Andres, na 1 kilo na ang ibag. Kasama ang kanyang partner, si Engineer Randy Sadak, at yung aking kausap lagi pagka siguro mga alas 11 na. Kasi usually hanggang madaling araw nasa opisina kami. Ito may edad na. Minsan nagtututpick na to sa meeting namin. Tinututpick na yung mata. Dahil lagi kami nagkokrokis. Ito po, nag-umpisa po to sa isang 1/4 piece of paper. Itong ating pasisinayahan ngayong araw na ito. No? Architect Pepito Balmoris. Pag tinatanong ko siya lagi, kaya mo ba ng 3 buwan? Para siya nabubulunan lagi pag sumasagot. No? O katulad noong ating Manila COVID-19 Field Hospital. Sabi ko sa kanya, tirahin natin na 60 days. Kasi nakakatakot yung nangyari sa India. Ayaw ko na may makikita ako sa Maynila na yung tao may COVID-19 nakahilata sa bangketa, nakahilata sa harapan ng emergency room. Dahil punong-puno pati hallway. Sabi ko, itong COVID-19 napakalikot, no? Mababa, tataas, mababa, tataas. O sa awa ng Diyos, yun nga, yung ating 362 na mga construction worker na Pilipino, arkitektong Pilipino, inhinyerong Pilipino, nagsama-sama nadali in 52 days. Congratulations Architect Balmoris. Sa ating minamahal ng mga barangay officials na nandito na pinamumunuan ni Barangay Chairman Diana, kapangalan pa ng asawa ko, pareho rin kayo ng katawan. Diana Espinosa. Mahilig po ako sa sinigang. Huwag ko kayong mag-alala. Masaya ako para sa iyo. Sa ating mga partner sa Colliers, maraming salamat sa inyo. Tinulungan ninyo si Attorney Chris. Kayo yata yung gumagawa ng manual. Para na sa ganoon, maturuan maging responsable yung ating mga benepisyaryo. Sa ating MPD Director, General Leo Francisco, at mga kapulisyan, may tolongges pa ba dito sa Basaygo? Takbuhan na. Alaws na. Dahil sa haba ng panahon, ngayon lang kayo nagkapresinto.
Now it became my station. Itong Baseco. Kasi ang gusto ko lagi, di baling mahirap tayo. Hindi tayo pwedeng gahasain ng mga siga. At dito magkukubli, o aapihin yung kapwa pobre. Buti naman. Gusto ko lang, kapamuhay kayo na maayos. Wala yung mga tolongges na yan. At least, in a short period of time, nagsitakbuhan na sila. Yung iba naman ho na mayapa. Talagang namayapa ang pamumuhay dahil nakulong. Marami nga ho nagtatanong sa akin, kailan daw ba darating yung Sputnik? Yung second dose ng Sputnik. Wala pa po. Kanina may mga nag-i-inquire. Second dose ng Sputnik. Ngayon, kung gusto nyo talagang Sputnik, dadaling ko kayo sa City Jail. Marami ako doon. Sa City Jail. Okso, Komando, Sige-Sige, BNG, o BCJ, o Sputnik. Biro lamang po. Anyway, sa iba pa, sa ating City Administrator, Felix Espiritu, na nandito rin. Mga taga-DPS, City Engineering, lahat sa inyo, friends from the media na nandito, mga vloggers, binahay nyo rin to, no? Updated na updated, mas updated do sila sa akin dahil araw-araw tinutukan nila to. At siyempre sa ating mga kababayan dito sa Baseco. Good morning. Hi. Hello. Ayan, ang manatili sa atin. Fighting spirit. Marami nang nasawi. Mas maraming nakaligtas sa COVID na ito. Pero hindi tayo nagpapigil. Hindi tayo tumigil. Dahil kailangan sabay tugunan ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalusugan at kabuhayan ng tao. Kaninang madaling araw, di ko alam kung iba sa inyo naturukan, tinira natin yung rekto. Dahil naaawa ko doon sa mga utaw, pahinante, kuliglig driver, tricycle driver, truck driver, magtitinda ng isda, gulay, karne, kargador. Kaya hindi sila nababakunahan, dala ng sa gabi, puyat sila. Sa araw, loob 2. Araw ang bakunahan. Kaya minabuti ng inyong pamahalaang lungsod at maraming salamat sa Manila Health Department sa ex-boyfriend ni Vice Mayor Hani Lacuna na si Dr. Pox Pangan. Ex-boyfriend kasi asawa niya na. No? Nagbakuna kanina doon. 720 na mga taga Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon, mga taga Baseco, Parola, Divisoria, Binondo. Halo-halong tao nabakunahan. Gobyerno ang bumaba sa kanila para hindi na mabawasan yung kita. Kasi sayang dahil alam mo naman ang utaw, araw-araw may tosgas yan. Siyempre, yung chicha, importante. Kaya pag ang tao, pagka mahirap, malamang sa hindi, mas matimbang sa kanya yung tsape kaysa doon sa bakuna. Kaya gusto ko, wag sila mabigyan ng dahilan na hindi magpabakuna. Gobyerno ang dumating sa kanila. Masaya ako dahil uulitin natin ulit mamaya. Titira tayo ulit. Yayakapin natin hanggat kaya natin yakapin ang lahat. Sa Maynila, open policy. Welcome kayo sa Maynila. Taas ang kamay ng gusto magpabakuna, tuturukin ko braso ninyo. Marami pa tayong bakuna. Vaccination should be faster than infection. No matter what. At ako, ang payo ko sa inyo, ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso nyo. Maswerte kayo rito. Ayon sa alituntunin ng World Health Organization, nung ako'y binigyan ng Pfizer, ipinamimigay sa inyo.
dito natin tinurok. O, magse-second dose na halos lahat sa inyo. O, pumanatag kayo. Kung yung Sputnik hindi pa dumarating sa bansa, o yung Pfizer, tangan-tangan na ng Maynila para sa inyong second dose. Okay? Ayun, pag nagpabakuna ulit dito, magpabakuna kayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Dahil unang bubula ang bibig ko. Pag bula ng bibig ko, bubula rin ang bibig ninyo. Sama-sama tayo. Kasi gusto ko mabura yung pangamba ninyo. Na ako mismo, nagpabakuna. Yung bakuna nga na binakuna sa akin, hindi pa sikat eh. Sinovac. Yan, parang sinisibak. Pero ayon sa mga bagong lathalain ng usaping pangkalusugan, bumubuti ang epekto ng Sinovac. Kaya huwag kayong matatakot. Magpabakuna kayo. Matakot kayo kay COVID. Sinong gusto ma-meet si COVID? Ayaw nyo? Pabakuna na kayo. Yun ang importante. Mga kababayan, ngayong gabi, malamang sa hindi uulan mamaya. Mamaya, sa inyo, marami sa inyo dito, hindi na matutulog na nakapamaluktot. Dahil sinasapo mo ng tabo, batya, at timba yung tulo ng barong-barong mo pagka umuulan. Naalala niyo pagka umihiga ka, patak ng patak sa paa mo, tapos sasalangan mo ng timba, planggana, o dahil natalsik. Hindi na mangyayari sa inyo mamayang gabi. Sa mga batang nandito, huwag kayong mag-alala, mababawasan na ang pangamba ng mga tatay at nanay ninyo na habang nasa trabaho sila, nangangamba sila kung yung bahay ba nila na barong-barong pag-uwi nila galing sa trabaho kung nakatusok pa o hindi, dahil yung lupa at bahay ay hindi kanila. Ngayon, wala na yun. Bago na ulit ang buhay ninyo. Pagkakaroon kayo ng kapanatagan sa panirahan. Sabi nga ng nanay ko, kung nabubuhay lang yon, sayang, hindi inabot eh. Na-disgrasya noong October 25 eh. Lagi niya sinasabi sa akin, ang aso nga naghahanap ng masisilungan kapag umuulan, tao pa kaya? Ang nanay at tatay ko, si Butete, ang tawagin si Joaquin, sa Pier 8, no? Si Butete ang palayon. Ang pangarap nilang dalawa, magkaroon kami ng sariling bahay. Nangupahan kami dahil yung nanay ko from Samar, katulad ng iba nating mga kababayan, ang tatay ko from Antique, nagpunta ng Maynila. Nagbaka sakali sa Maynila. Ayun, nagpangita sila, ako bunga. Yun ang love story nila. Ngunit, sa mahabang panahon ng buhay namin, palipat-lipat ng bahay. Dahil nung una, may pang-upa. Nangupahan kami sa Tahimik, sa likod ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Dati hindi pa yan Gat. Yan ay model community. Natira kami doon sa Luwalhati, Mariapayo. Natira kami sa Sandico, sa Tagumpay, sa kanto ng Tuason at Kagitingan, sa bahay ni dating Chairman Jeronimo. Natira kami sa Moriones, Santo Niño,
at pinakamatagal naming natiran dahil ang nanay ko hasyendero. Nakakita ng bakanting lote tulad nito, nagtanim ng talbos ng kamote, tapos maya-maya naglagay ng bangko, sumunod naglagay ng dingding, sumunod naglagay ng bubong, naglagay ng pintuan. Talbos ng kamote, tinanim bahay ang tumubo. Sa Arten, sa Mabuhay Street, bakit kami nagpalipat-lipat? Dala na siyempre pag wala ka ng pang-upa, layas ka na. Lalo na yung nakikisilong ka lang. Alam niyo yung nakikisilong ka lang. Tapos, kaya kami naging pinakamatagal sa Mabuhay Street at Parola, dahil yung lupa na yun ay lupa ng gobyerno. Yun yung naiwan. Ewan ko kung matatagal na kayo rito. Kung maalala nyo nung araw, may programa, Coastal Road. Simula Cavite hanggang Bataan. Kaya nagawa yung Coastal Road, dire-diretso Roas Boulevard, dire-diretso ng Arten. Kaya lang, nagkaroon ng kaguluhan sa bansa noong 1986. Natigil yung kalahati. Parang ganito. Lote. Doon na kami tumusok. Doon na ako nagbago ang buhay ko. Doon na ako na-discovery. Ano makapag-artista. Hindi ko makalaman pang-artistahin to. Charot. Pero mga kababayan, hindi natupad ng nanay ko at tatay ko yung pangarap nila sa amin. Opo. Dahil wala namang gobyerno noon na lumilingon sa squatter. Maraming mga gobyerno, itatapong ka sa bundok ng tralala. Gagawan ka ng bahay ng kalapati. Masabi lang may pabahay. Walang tubig, walang kuryente, walang hanap buhay. Kaya hindi naging matagumpay ang pabahay noong mga panahon na yun. Kaya pilit na bumabalik sa Maynila. Maswerte lang, nakaawon ako ng kaunti sa pag-artista, nakabili ako para sa nanay ko. Ngayon, ngayong araw na ito, hindi man natupad ng nanay ko, ng tatay ko para sa akin. At least, maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa mga batang Maynila. Binigyan ninyo ko ng pagkakataon na maging alkalde ng lungsod sa murang kaisipan. Ngayon, dahil sa pagkakataon na yon, sa maliit naming kaparaanan, ngayon, matutupad nyo na, mga nanay at tatay, ang pangarap ninyo para sa inyong mga anak. Mahirap mangupahan. Mahirap nang walang kasiguruhan. Mahirap maging mahirap. Ngunit meron na kayong gobyerno sa lungsod ng Maynila. Meron ng gobyernong ipararamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal sa mga mahihirap. Hindi sa dyaryo, hindi sa periodiko, hindi sa litrato, kundi tunay na pagmamalasakit. Kaya ako talaga, sa totoo lamang, hindi ko mamukat isipin, hindi ko pinangarap ito na maging mayor ng Maynila. Ang pinangarap ko lang maging kapitan ng barko. Alam mo naman dito, di ba? Noong dekada 80, pag babae ka, punta ka ng Japan, yayaman ka.
magiging bato ang bahay mo. Pag lalaki ka, punta ka ng Saudi. O kaya magsiman ka. O kaming mga magkakababata, marami sa amin naging siman. Si Mandurukot nga lang. Pag dumarating na yung mga taga Sweet Lines, yung Gothong, Sulpicio, yung Negros Navigation, pag-landing na ng mga taga-probinsya rito, inaabangan na ng mga taga-Arten, yung Gate 4 at Gate 10, Salise ang abutin. Pero, magkaganon pa man, again, talagang ang tadhana ng tao, hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. Kaya kayong mga magulang na nandito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag niyong ikikipit balikat ang katatayuan ninyo. Lagi niyong pagsisikapan at pagpupursigihan ng mga anak ninyo. Abay, bakit? Nangyari sa akin di pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako special child. Hindi ako gifted child. Hindi po ako born a kid. Lang din ang tinitira ko nung araw. Di ba? Bakokang dito, bakokang doon, alipunga rito, alipunga doon, tulok dito, tulok doon. Kung ano ang dinaranas ng inyong mga anak, siyang dinanas ko. Mahirap paniwalaan. Pero kung hindi kayo taga-Parola, kung hindi kayo taga-Mabuhay, hindi kayo taga-Rosauro Almario Elementary School, hindi kayo taga-Tondo High School, hindi nyo masasabi, para namang hindi mahirap si Kois. Galagang ganyan. Pagka pinanganak ka ng ganito, kahit anong mangyari, ganyan pa rin yan. Charot. Pero yun ang buhay. Yun ang buhay. Kaya kayo, ano man ang hirap, huwag kayong bibigay, mga nanay at tatay. Every ninyo, kayo nagdidildil ng asin. Kami, ng nanay at tatay ko ako, nagbabatuhan kami ng Chicken Joy araw-araw. Sosyal kaming mahirap. Almusal ko, Chicken Joy. Tanghalian ko, Chicken Joy. Hapunan ko, Chicken Joy. Kaya lang, yung Chicken Joy na kinalkal sa basura. Sabi nila, pagpag daw. Hindi pagpag yun, batcho yun. Sa nakakaalam, batcho yan tawag doon. Kaya nga, minsan binibiro ako dito lala Vice Mayor kasi lahat sila, ito mga graduate, mga alumni ng Santa Ana. Santa Ana COVID Hospital. Abela, ba't parang yung mga taga Baseco, taga Parola, ba't parang hindi kayo nagkaka-COVID? Sabi ko, puro mikrobyo katawan namin. Matibay to. Hindi, wag naman. Opo. But, then again, sa inyo, ito ay simula ng bagong pag-asa. May pag-asa. May maluluklok sa gobyerno. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Darating at darating ang araw na may maluluklok at maluluklok muli na talagang lilingon sa mga mahihirap nating kababayan. Hindi dahil sa 1 kilong bigas lang. Hindi yung pag nakikita ko kayo rito sa halalan, ang pila wagas. May 2 dilata. 1 kilong bigas. So, kung akala nyo pong tapos na hindi pa po nagkamali po kayo dahil may part 2 pa po, no? Kasi mahaba po itong talumpati ni Yormes ko na nakakaiyak po, no? So, in the next video po, ito po yung karugtong mga guys. Wala pong bibitaw.